exalted in our lives. You're beyond description, Lord. You're awesome. You're wonderful. Lord, we pray that your word, Father God, Lord, will speak to us, that will bring us breakthroughs in the name of Jesus. Speak to us, Lord, through your word, in Jesus' name. Amen. Wait, pwede na babasa. Emerald. Saan ka lang? So kung mubo ang magwali, hindi ka makita. No? Moderated purpose, sorry. Sorry. My just possessions. Good morning, everyone. Good morning. Inabot naman, happy 90th year anniversary. Happy. Bless ko kay nakita na ako po actually na po dati ang JL Dinagat Island, no? Pagdito sa no. Dinagat Islands is belong to Caraga region. So mga tatong vlogger na dito. Yung anak ng eskwela sa same yun. So yung una niyang anak, nag-graduate ako din so ganap yung kaduhang anak. And Lord bless also because kita na ko si Abby. Tito Abby. Si Abby. Ang iyang mama na mga itong pastora sa JL Santiago, Abusan del Norte. Congratulations, Abby, for the lucky honor. You are a cum laude. Wow, palakpakan na ito. So, at least malipay ka makita na ito mga kaigsunan. Are we excited? Amen. Kanang excited, kanang igil mo piyo. Are we excited? So our topic for today in connection with the topic breakthrough, because the word breakthrough broad man gud siya. So saan na to siya pag-expound. But anyway, based on your turn na tema in the book of Isaiah 43 verse 19, everybody basa, see, I am doing new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Now, how would you imagine magkaroon river ang desert? Anyway, wakang buta ka itong mga desert ko. Pero makita nato na ang Lord is doing, no? God is working in every place. And I believe today, in connection sa itong topic, natin ma-learn. So, I will be sharing to you the 5 characters in the Bible, the biblical characters. So, our topic for today is about breaking limits, birthing destiny. Everybody basa. 1, 2, 3. Breaking limits, birthing destiny. Every one of us, you have something to tell, no? Different story. Like the story, dapat na ito istorya karon. So, kung mamutana ko sa inyo personally, like mo experiences. But based on the biblical characters that I learned, then we have to connect it in our generation. So, the first is the life of Abraham. Everybody say Abraham. Abraham. From the word Abraham, wala pa siya nahimong Abraham, so yung ngalan, nadugangan of letter H. And according to the Hebrew study, pag imong ngalan daw na letter H, it means the grace of God. So, pwede na niyo palisdan yung ngalan, pabutan letter H. It means the grace of God. Grasya sa Ginoo. No, the word Abraham, wala pang letter H, Abraham pa yung ngalan. No, Abraham pa. Wala pang letter H. Kano sa man siya nagkaroon ng letter H na nag-change sa Lord yang ngalan because there was a promise made by God, a covenant made by God. Naginag siya sa Lord niya, I will bring you to the place na wala pa siya kasayon. Now, try to imagine, dalawang kasi ginosa sa ka-place na wala pa kasayon. And considering the place ng mga tungan very far, wala nga kasayon is a new culture, new practices, new norms and light na ilang tungan i-apply. Then, when God told Abraham, nag-respond siya, because there was a covenant or a promise made by God, I will make you a father of all nations. Then, considering wala din sila anak, ang young edad na nagkaroon promise at the age of 75, ang young wife is younger, 10 years younger, 65. So, gitagaan sila promise sa Ginoo. Now, una-una daw ng 75, magkaanak pa ka ha?
Okay, pwede ang lalaki mag-anak, possibly. Pero ang babae, 65. Kinsa din sa inyo nag-edad o 65, pwede na mo ulit. Kinsa sa inyo nag-edad o 65? Oh wow, congratulations. Palakpakan nato siya. Pero kung may promise sa imo, pwede pa ka makaanak. Kung may promise. God made a promise. Then, while si Abraham, nag-wait siya, kung may mo una-una, diyan natin makita ang breakthrough. Everybody say breakthrough. How long he waited? He waited for 25 years. Inang katapat, 25 years. 75 ang iyang edad, ang iyang wife, 65. Nagadungog siya o promise sa Lord because si Sarah nagadungog. Iyang ngalan, wala pa later age. Sarai pa. Pero nagkaroon ng later age because that's the grace of God. You know what? When God make a promise, that's the grace of God. Palakpakan natin itong buhay. That's the grace of God. For 25 years long, nag-wait siya, nakita na to ang iyang heart. Nakita na to. But along the way, there was a temptation. Kagilan na siya siyang wife na si Sarah. By the way, kanang marag dugay na kahit itong giingon sa Lord. Marag na perceive na ako, huwag na huna-huna na ako nga, marag naman kay kaubanan na si Hagar, na akong maid servant, moto imong dulugan. Makidulog ka sa iya, so normally, nagkaroon sila ng anak. Because according to their culture, kung ako kang maid servant, kung unsay nasa imo, ako na muna. It means ownership. Because they practiced long time ago, kung maid kanila o bondservant kanila, it means ownership. Unsay na sa imo, ako na. That's the practice, that's the culture. So una-una tayo ni Sarah, dili pa kailangan ang iyang pagkaila sa Ginoo, maybe it could be, mauning mahitabo. So yan, insinuate si Abraham na maging dulog ng Sarah, then Sarah, nisugod po si Abraham. Nagkaroon sila ng anak ng alag Ismael. And out of that, nagkaroon si jealousy nga naman, attention ni Abraham, ngadto naman sa anak ng Ismael, of course, wato siya kang Hagar. And out of jealousy, yung ipalayas, si Sarah o ang bangka. And then God heard from heaven. Nagkaroon ng passion, kaluoy, and compassion sa bata. Pag ningon ng Lord, I will make you a big nation. Kabalo ba mo, ang kaliwat ni Ismael, mga mga Islam, mga Muslim, big nation na sila. Mao na itong mga kaaway. Pero, in the eyes of God, we are brothers and sisters. Because of disobedience, nga naman, wala siya nakapaabot. You cannot experience breakthrough in your life right away, but you have to wait. Inang katapat, you have to wait. Magpaabot yun ka. Inang katapat, you have to wait. You cannot experience breakthrough outright. Dili ka maka-experience of breakthrough outright. I-test pa sa Lord ang iyang heart, ang iyang faith. Ipalaw man sa Ginoo ang iyang faith to increase, to believe in God. You cannot experience breakthrough diha dayon. What you need is you have to wait patiently. Everybody say patiently. Magpaabot ka. And because there always be a God's timing. Naging timing in every situation, in every season sa itong life, naging timing. Pag dili pa nimo time, wait for another time. So, mananahitabo ka, Abraham. Now, ito basa, next slide. Abraham and Sarah waited, so ato na lang i-paraphrase, waited for the promise of a child for 25 years, despite old age and impossibility. Pero ato na tayo niya, all things are possible. Abraham held on to God's promise. Nga naman, nga gigulitan ang promise sa Ginoo. Now, let me share to you my testimony when we were in the hospital. We were there for 49 days dito sa PGH. Then before sa PGH, dato pag-get niyo hospital sa Davao, kay operahan ang asawa. After operation, nato na po dito sa Cebu, sa Chongwa, kay amugitan na akong sa akin. For 49 days na po dito po sa PGH. You know what, as a pastor, I have a lot of questions sa Ginoo. In the Lord, I've been in a pastor more than 30 years. Nakita na ako, and namuhat ka, but Lord, this is my simple kuan, Lord, kanang pangayo, request, that you will heal my wife. Eh, grabe, no? Sa
tanan kanta tingay ako nagikanta. Tanan nga mga verses gipadala tingay sa mga nakaila sa ako. Tanan nga mga comfort na natanan. Pero ang last dan din mo pagtawag sa Ginoo. Pero sobra na ko ka sakit. Dasakitan ko sa Ginoo why? Because wala yung nagtabo. Ang asawa namatay. Imagine na daw nga unsa gyud ka sakit ang imong bation na grabe nga situation. But you know what? Only God can give us comfort. Amen. Just hold on. Inang katapad, just hold on. Hold on. Hold on. Nga naman, ang Ginoo naghimo din breakthrough sa imong life. Wala nang nagsayod because even in the desert, wala nang tubig, God magpadala og water to supply sa tanan at Panginoon. Then, one nag-question ko sa Ginoo, ningon ang Lord sa akong mind, na naibutang sa akong mind na para sa imo, ang imong pagkaila sa ako, healer lang di ko nimo. Nakalimot ka that I am your provider. Tanan mo gikinahanglan sense from the very start na nasakit imong wife, hangtod karon kinsa man nag-provide, di ba ko? Usahay atong pagkaila sa Ginoo at that moment lang, at that point. But you know what? God is big. His love is so big. He is great. He is amazing. Palakpakan na itong ng God. So, kamo sa nagkaroon breakthrough si Abraham? Kamo sa nagkaroon breakthrough? Sa dihan, ibalik niya ang command sa Lord, ang promise, ang vow sa Lord. I will make you a father of all nations. Ibalik sa Ginoo. If you want to experience breakthrough in your life, always remember, go back to the Word of God. Because only the Word of God can give us an assurance. O saan yung kagwalang-wala na, but God is great and amazing. And God is always telling us, I will never leave you nor forsake you. Even in the midst of difficulties, in the midst of trials, persecution, whatsoever, God is there. Kaya saan man mo ma-appreciate ang stars during night time. But it doesn't mean na kung daytime na wala ang stars na gahapon, ilan natin nakita. It is same with our God. Inagat ako, just believe. Just believe sa Ginoo. Ang sa number 1, the life of Abraham. Makita nato si Abraham, nag-wait siya patiently, even though niabot ang time, yung asawa, ginan siya makigdulog. Actually, dili man dito mind ni Abraham. Mind to siyang asawa. Usahin yung mga asawa, dili sa tarang panahon, paminawan ang asawa. Kung tapat yung mga asawa, ina siya, maghilom ka. Actually, it was not the mind of Abraham. It was from the mind of his wife, Sarah. Kung wala unta to siya naminaw po, wala po unta to naging sinwik. Kinsa man naging sinwik kang Adan para mukaon sa di mo apple, sa fruit of life, ingon nila, sa prutas. It was o kaon, lamiman. Kita na sa mga asawa again. Ina siya, ayaw, lagi pang hagad o kaon, kaya mo dako na pupog sa mo. Asawa, gapon. Pwede ang mga asawa mo tindog o manguli. Breakthrough through faithful waiting. Number 2, the life of Jacob. Si Jacob, atong story, si Jacob, kinsa iyang mama? Si Rebecca. Hello, kinsa yung mama ni Jacob? Rebecca. Kinsa yung papa? Sa Isaac. Kinsa yung igsoon? Si Isa ka dito. Ito yung kon? Okay, pag-pronounce na Izo. So, si Izo, ang iyang brother, magulang niya nga igsoon. Of course, the birthright is for Izo. Ang birthright. Pero kabaluman sila sa ilang kultura, kabalo ang iyang mama. Siya gibuhat out of kanang love niya kang Jacob, ilang giilad ang ilang papa. Kaya tigulang ng ilang papa, ilang giilad para ang birthright ma-release na to kang
Jacob. Mao na meaning sa Jacob, it means supplanter, limbungan, mangingilad. Mao na ayaw mo pagpangalan sa inyong anak o Jacob. Kaya mo reflect yun na. It's a rin nangalan of Jacob, tindog. Kung na, you will break through. May magpangalan mo Lucifer. Actually, the word Lucifer, neither man. Okay, right? It's about the light, morning star, or the son of the morning star. Nindot ang iyang ngalan. Pero, ang napangalan ng ngalan, hindi maayo. So, pwede tingali mag-rehistro mo nga. Kasi ngalan, Lucifer. Looy ba siya? Oh, every Sunday, rebuke siya. So, alita mo, gato siya dito, nga, gideceive nila ang iyang husband, ugan sa iyang papa, ilang gideceive ni Jacob o sa iyang mother. Then, ang birthright na rin sa iya, na napadulo siya ang blessing. Out of that, si Esau is out sa kagutom, gibayloan lang niya o lugaw, sampurado, o sa to, ipuli sa iya, na wala ang iyang birthright. Pero kabalo ba mo, si Jacob nag-struggle siya. Ngayon siya, dili ko mag-enjoy aning pagkalimbungan. Dili ko mag-enjoy aning life. I want breakthrough. He keep on praying, pleading before God. O nag-grace pa rin siya sa angel para i-release lang ang blessing. He changed yung ngalan because his name is not good. Gingalag Israel, a friend of God. Yan lang from Jacob to Israel. Nga naman, di siya makahaluna sa ikaw. Galingon, grabe nga guilt. And you know what? The time na nagkaroon na siya breakthrough, nag-initiate siya na magkaroon sila reconciliation sa iyang brother na si Esau. Ang tao nga maka-experience of breakthrough, dili lisod magpasaylo. Ang tao nga maka-experience of breakthrough, dili lisod nga mupasaylo o magpasaylo. Paglabaw sa tanan, pakitanaw sa imong katapan, ina siya, forgive me. Yes, if you want to experience breakthrough in your life, nagkaroon siya persistent prayer. In what way? Grabe yun na o pag-igrisol. Wala ginagibuyan ng angel until nag-release siya o gitusok na galing ang iyang kilid. Mauna, kung makakita mo Jacob, kanang nagtakilid o blakaw. Napiangan man siya. Nga naman, di ba niya mo ng angel? Dili ka na ko i-release kung dili ko ni mo i-bless. In ana unta ka persistent mag-pray. We will not stop praying until we experience breakthrough. Kinsa man din sa ato ka appeal of prayer meeting per week. Ganun naman good. Isa gawin meeting, the prayer. Yan naman, usa naman kaabot. Nagpastor pa ko sa oras sa Magallanes. Ang mga youth na mabidali-dali na ito pamilon of prayer meeting o kanang mga tigulang. Kaya mga youth, basta na-snack, mutungag nila sila. O nga, di pa man uso sa walang cellphone, wapay maka-text, so makatungag din sila. Karoon mo text naman, ay, wapa may tao, na may snack. Wala naman na sila mag-text, ay, di nila tanguan na. So sa una, mag-gather gina, plus mga tigulang pa yun. O nga, ang uso sa unang prayer kay holding hands, ka-experience mo mag-holding hands, American type of prayer dali magbulitay sa kamot. O nga, isa-isa mo ang po, nga ang noibi, napo mo kabok, ang noibi mag-agree. Pag mahuman nag-pray isa, ang isa ko mo po, ang noibi na po mo agree, hangtod tamo talan magka-pray. O nga, kanang mutuan na yung sipon, di kinabuhian ni mga kabuti mo, anak mo, di ikabuhian ka, masin mo lang daw ka. Inana ba yung mag-pray sa una? Kaabot pa mo, anak. Kinsa'y nakabutan na. Salamat sa Ginoo. Palagpakan na ito ang nakaabot. Diba? Ang ito, niabot na dahil ang Korean type of prayer. Ang Korean type of prayer, anak. Okay, let's pray for Valencia, Bukidnon. Paspas dungan tayo. Okay, let's pray for Bukidnon. Promise! Paspas. Pero niabot na po ang Filipino type of prayer. Bahinon. Kamu mag-pray sa Bukidnon. Kamu mag-pray sa Valencia. Pray tarang humadan. Amen! Pagtanong hilom na. Oh, amen! Di ba? May the best nga prayer. Actually, pulo sila the best. Pamaagi lang. Sistema ang tawagan. Wala sistema din sa Bukidnon. Chico, Pedro, persistent. Palakpakan sa lahat ng
Sa una, assign sa una, hindi pa man ka mamampo, isulat yun sa papel. O niya, basahon, aki, wala yun na yung wrong, tama yun na siya, basahon. Ang problema lang, kay maigo sa electric pan, mapalit. Mingo na sa time sa, ay napalit pa. Kung ito na po. Pero, tama ba yung prayer? Yes. Ha. Tingkan ka po na saan. So si Jacob, grabe yung prayer. Nga nagkaroon siya breakthrough because of persistent prayer. Nga si Abraham nagkaroon breakthrough because of Faithful prayer. nag-wait siya faithfully. Persistent siya sa iyang pag-wait. Persistent pa siya sa iyang prayer. Si Jacob nagkaroon breakthrough. If you want to experience breakthrough, don't stop praying. Napabatan? So wala, bago pa ako nag-pastor, ang sikat na sapatos, W. Brown. Oh, sikat ko nga. Unya dito sa Butuan, dito to siya sa Otis. Unya makaagit ko dito, di ko ka-afford kasi 50 pesos naman ko ang allowance kada semana. Unya pamasahe sa una piso na ang tricycle. So 50 pesos ko pa na ko nag-times. Pa na ko opening pila na mabili. So pag abot na ko dito, ako dyan nagilihan sa W. Brown. Lihans na ko, niya kay gisulod man siya og sa amin. So di gid matandog anak na lang. Lord, imo ning hapag sa ako. Every week man ko moadto sa Butuan kay mag-meeting, every time ko moadto dito, ay wa pa di na palit. Wa ko kay display ba di ito. Kayo ko mapalit na kun ba na ko basi wa na. Pero ako ko'y kwarta. Kabalo mo sa pag-birthday na ako, excited kay ko sa akong birthday. Kay naa na may naghatag sa akong kwarta, mapalit na lang ko ang W. Brown. Pero on that day sa akong birthday, ang pinaka-gift nila katuloy W. Brown yung sapatos. Wala sila kahibaw sa akong size, pero mas tama yun ang size. Grabe, amazing. Palakpakan natin ito. Ayaw ko doon mag-pray. Ilang katapat, don't stop praying. Don't stop praying. Kinsa may mga prayer ko din ni Pastor Maymay? Anas Pasurin. Nagkaroon ng prayer meeting, kabalo ba mo ako raw sa ito nga? Ako raw po na pastor, ito ka pa naman. Wala ito nga. Dito, sila kong luha kay kana bang nahiubos ko sa ilang grabe, wag sila nito nga sa prayer meeting. Hiubos din ko, hilak dito sa Ginoo, grabe na kong hilak. Grabe na kong hilak, kaya hiubos ko, hangtod hihapa ko. Pag maangon ako, naman sila. Nga ko, wala na may tulog-tulog pagkana ako. Sa pastor, ganina raman may dini, naluoy mo sa imo, kaya grabe ni mong hila. Prayer. Okay, let's proceed to number 3. Number 3. Hindi lang nabasahan itong mga verses, no? Breakthrough ni Hannah is through brokenness and surrender. Si Hannah Manggod, asawa siya ni Elkanah. Si Elkanah ay iluhang asawa, si Peniha o si Hannah. Si Hannah, love kayo ni Elkanah, galing lang wala anak. Si Peniha, dili kayo love, pero daghay anak. Kato kitang dili love kay daghay anak, no? Dili ako rin gusto niya. Hannah breakthrough through brokenness and surrender. Every time na magkita sila ni Peniha para praising, inan siya, oh, love, lagi ka, kung wala kay anak. Wala kay ka-offer sa imong bana. Broken. Also remember, if you want to experience breakthrough, you must be broken. Grabe ginanghila. Then out of that, nakikobinan siya sa Ginoo, Lord, kung tagaan lang igunin mo anak, ako dyan i-offer sa mo. Wala na ibuhat ni Peniha sa kadaghan niya anak, but never siya nag-offer of anak. And look at Hannah. Kinsay anak ni Hannah? Samuel. Kinsa si Samuel mo ay nag-anoint sa the finest king in Israel. Grabe. Grateful dapat si David. Kang Hannah. Kay si Hannah ang nag-pray out of brokenness and totally surrender siya sa Ginoo. Then here comes Samuel. Ladies and gentlemen, if you have deep relationship with God,
total surrender and brokenness, you can produce Samuel. It could be physical or spiritual. And one day that Samuel will going to anoint a leader in the land. Palakpakan na totoo niyo Diyos. Very simple naman itong gisukutan. Pero kung imong sabdon, deep siya. Gusto din na breakthrough sa itong life, let us be like Hannah. Broken. Kaya bang every time you seek God, you have to say, God, Lord, I surrender my life to you completely, totally. And here am I, standing before you. Lord, change me. Change me. Kinsa sa ato din walay sala? Imong nang mura walay sala. Pero deep inside, God knows what is inside. Let us be broken to God. Gusto mo ako maglakaw-lakaw, bro, pero imo makong ibigtuhan, ilalang ko mo lakaw. Because, pwede po. Ay, ano ka, ganina. Okay, the more kung maka-preach kung maglakaw-lakaw, ay, makinispetic type of opera. Tapos daghan, ang usulod sa kong mind kung nako'y buhaton. At sige lang, para lang sa balinsya. Hintan ako magugusahin mo nga, oh my God. Ay, live? Ay, alam. Okay. Kasi wala yung mga nanaw sa JL Manila, hindi na sa ato. So, how breakthrough through brokenness and surrender? Imagine, kung kinsa magid ang inahan ni Samuel? Si Hannah. Si Hannah na broken, si Hannah na totally nag-surrender sa Lord. Si Hannah na gilait-lait, si Hannah na wala kay tagay pagdagad, no? Tungod kay wala siya anak. And even in the community, pag wala kay anak, you can have that kind of treatment. Pero tanawa si Hannah, sa diyang nag-pray siya, then Samuel came. I believe in my heart today, if you will totally surrender your life to God and be broken in His presence, then God will give you Samuel. And ang katapan, Samuel. Kasi yung mga bana nga po Samuel. Mo na ang gusto sa Ginoo. Siya nag-anoint kang David. Siya ginginan sa Ginoo, Samuel, you have to go to the house of Jesse. Pag-abot niya dito, nakita niya mga anak ni Jesse, yung anoint, kay tanaw niya ang figura, guwapo gid kayo, mga macho. Sa mauli gini mahimong king. Nga naman to ang business ni Samuel because si Saul, according to the Bible, guwapo, gikan sa ulong ngadto sa lapalapa. Grabe ang description nila kang Saul. So, nagulaw na po si Samuel na pag mapili ang Ginoo king, guwapo po tingali, inalay yun. Yung mga anak ni Jesse, kay mga guwapo nga po. Pero, remember, si Saul became a king because of the people's power, not by God's command. Actually, si Saul dapat ang first king in Israel. Dapat si David. Huwag pa lang nabot ang yung season. Because I believe in my heart when the season maabot sa imong life, then you can experience breakthrough. Pero sa maniabot ang breakthrough ni David, wala pa lang nabot ang breakthrough. Nakikaway pa sa Leon, nakikaway pa sa Uso. Iya pag-conquer ang tanan para magkaroon aming breakthrough. Even to the point ka, gibangkaw sa Lison, dili na lim. But the time and about that season, what happened to David? He was anointed by Samuel. Ningon dayon si Samuel, napabakay laing anak Jesse. Kaya I believe di gipasayo pang Ginoo, gipangi ko niya din ang 7 ka mga anak lalaki gipresent na. Pero ang ingon ang Lord, gamani ko nilo kay mag-announce sa mga anak, I believe, na sa iyong mind, napagin nila yung anak, nangutan na siya for confirmation. Do you have another son? Yes. Na dito, nagbantay ng karnero. Ipatawag. Kabalo na siya, maunag ito, kaya ano lain? Ngayon din siya, dili tamang lingkod, hangtod din siya maabot. Grabe kayo pagka-recognize si David.
we will not sit down until He comes. That's a kingly nga palakpak siya acknowledgement. Imagine, ang kinabanghuran anak ni Abot, wa sila ng lingkod, niya natin yung magso, kinsa maling harian. Apa man siya gano'n? Pag-awad ni David, gano'n siya. Nahari na ba dahil si David? Hello, you with me? Wala pa siya nahari. I believe every one of us, even in your mother's home, you are already anointed by God. But there is a perfect season for you. Yan ang katabag, perfect season. Perfect season. Na maabot sa inyong kinabuhi. Kung sa itong topic, balik ka sa itong title, Breakthrough. Breaking Limits, Birthing Destiny. Yan ang katabag, that's your destiny. Si Pastor Mayman, ako na sa mother's home niya, wala mo siya nag-expect na siya mapuli din eh. Pero na pa sa mother's home, anointed na siya. Mga ang right time sa iya. Wala mo ba na-isip si Pastor Abel na maminyo na siya? Nana na siya, Lord, mabot pa ka ha? Di ba na siya masabog sa ako kay Ninong mapuko niya? Mabot pa ka siya? Mabot pa siya? Mabot pa gina siya? Pero makapatigulang lang. So, marami mong kapilian. Matigo ang nakawaga kay mga 16 na day ka. Mamingya na mo masarap. Nasa prophetic word, hapit na. Mohapit ka siya? Amen. Palakpakan natin mga pastora. Alam mo kalawin sa ako pastora, bisita ko ninyo. Breaking Limits, Birthing Destiny. Di mas topic na to. Diyan, pasalamat agang Hana. Siya itong model ng brokenness. Sana na pastor ko sa Magallanes, o niya, that was my first time pag yun na pa. First yun na ko itong assignment. Niya akong edad 19 anyos ito nagpastor. O niya, dato ko sa balay sa Kaigsuunan. Wala, pasulod ako sa ilang balay, pasaka na silang hagdan. Nadumog ko sa ilang tingog, dako ilang tingog sa, mo na itong pastor, niwang pakaibo sa una, mo na itong pastor, niwang kabata pa na, saan na wala, ibuot? Ito na kaya ko po ibuot, Lord. Wala pa na man na ng istorya, pero nakalimog na ko dili mayo, niuli ko sa simbahan, kaya walking distance naman. Grabe na mong hilak dito ko, Lord, imo kong bitawag niya, pakauwawan na diyan. I was broken. I was totally broken. Then I was assigned in a sipit. Pastor, pag yung nagingon, ano siya na ato dito? Dapat na may lain, dapat may mag-qualify sa iya. Imagine, pastor, kapwa ni mo pastor, ang nagsultihan na, I was broken again. Pero niubiran ko sa Ginoo, dito ko nakikita ng asawa. Inay ba dapat pag mabroken ka, maabot siya? In Magallanes, I was broken, I was promoted. When I was in a sipit, I was broken, nagitahan ko buhay. Pag-abot ako sa Patinay, I was broken. Nga naman, gabot ko sa Patinay, before ang Patinay, mura walang, napakitawa mo kuyo din eh. Because that time, ang kasada, guba, dili maayo, I have to travel 5 hours para mag-abot ako sa Patinay. At ang panahon tungod kay ang kasada ginaayo. But you know what? In Patinay, I was extremely blessed by the Lord. Kaya mga member dito, wala pa may mga mall, ilang hatag, ilang kwarta sa ako. Okay? Nala may mall, wala may mga ito. Because ako 2002, wala isang piso ako yung gasto. It was provided by the Lord. Why? Because I was broken. Kita na sa mga tampan. If you want to experience breakthrough, you must be broken. Ang salita ito na to? Louder!
Breaking limits. Birthing destiny. Palakpakan na ito ko Diyos. Kasi may ako na ng tiraso na kasi lain ng tinanawan mo, di gutom na. The fourth one is Peter. Si Peter, convert si Peter because he was invited by Andrew. Andrew is his brother. Again, na-convert si Peter, kaya-invite siya ni Andrew. Ano ito ang Andrew's party? Diba so na Andrew's party ta? It means mag-invite ta. Ginagamit pa ba na itong Andrew's party? Wala na, no? Sa una rin na panahon, Andrew's party kayo mag-invite mo. Peter breakthrough through obedience despite failure. Si Peter, sa diyan na-encounter niya si Jesus, the time that he encountered Jesus, and even the time that si Jesus was in the tomb, Peter was there. Again, si Peter, sa diyan nag-receive siya ng Jesus, at the cross, na si Peter. Sa tomb, na si Peter. During the resurrection, Peter was there. Wala na lang siya nakakita actual kay Jesus, sama sa nakita ni Mary Magdalene. But inside the tomb, he was there. They were with the disciples of Jesus, and Mary Magdalene, they were in the tomb, inside the tomb. Pero pag namin naman si Jesus, nilakaw din sila Peter, ang nabiling si Mary Magdalene. Now, let's go back to Peter. Grabe ang iyang breakthrough. The only disciple out of the disciples of Jesus Christ, the time that he preached, 3,000 were converted. Is that breakthrough? Is that breakthrough? Imagine sa usa lang kawalihan, 3,000 ang na-convert. Totally na-change, na-transform ilang life. Kita nga mga pastor, 3,000 kawali. O sa rin na-convert. Backslide pag yun. Yeah, I'm just joking, but look at the life of Peter. 3 times he denied si Jesus. But the good thing ni Peter, wala siya nag-remorse, like Judas Iscariot, ang iyong buhat, nag-repent siya. The time that he repented before God, then there was the anointing. Why there was an anointing? Because he was one with those people in the upper room. While they were waiting in the upper room, the Holy Spirit came, and the Holy Spirit nag-announce sa ilan, and that the moment that all of them were anointed by God, that every time, wherever they go, there was the power of the Holy Spirit. And that's breakthrough. Palakpakan sa natatong ngayon. Breakthrough through obedience despite failure. Nag-obey siya. Even though gideny niya si Jesus for 3 times, but the time na nakita niya si Jesus that indeed Jesus was the true God, even nagdadong tingin siya, Jesus indeed the true God. He's the Lord. At first, yung tawag sa iya, Sir. Next niya nga tawag, Rabbi, Master. Pero nabot ang tawag, siya pagtawag, Lord. The progression of his calling and recognition before God, pagtawag niya, Sir, Master, Teacher. Pero lahi na gitawag Lord, because Lord means ownership. When you say, God, you are my Lord, it means you own my life. Lord, you are the owner of my life. Kung may una ka, you are my teacher lang siya sa iyong life. Pero may ka, Lord, siya did mo lead sa iyong kinabuhi. Is Jesus Lord in your life? Or just a teacher? Kano sa man siya nagkaroon breakthrough? Kinsa mang po si tao, nga disciple of Jesus nga nakalakaw sa water? Peter. Si Peter, giampon. Mapapil ba si Peter? No. Hindi man siya mapapil. Gusto lang siya mag-learn. When he saw Jesus walking on the water, he said, Lord, if it is you, for clarification, Lord, for confirmation, kung ikaw na, let me walk on the water. Tingnan si Jesus, come. There's a powerful word, come. Then Peter responded to the call of God. What happened next? He started to walk on the water. You know what? God is calling us. Every one of us, we are called by God. And God is telling you, come. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Because Peter knew that it was the Lord calling him. Then he started to walk on the water.
And everybody nagtanaw, amazed sila. Wow, I want to experience that. And then Peter is a model to follow. Wala pa galing ito, visitation of the Holy Spirit. Kaya si Jesus Christ, kano sa Ama, ni-visit ang Holy Spirit, si Jesus Christ na sa langit, niya siya taro in Jerusalem. I will send my Paracletus, my Holy Spirit. They were there in the upper room while waiting for 50 days. That's the word Pentecost. It means 50 because 7 times 7, that's the day of... Ano sa ito siya nga? Feast. Feast of the weeks. 7 times 7. 49 days. And on the 50th day, the Holy Spirit came. Kaya mga ito mag-yun sila tanan, kaya na may pesta dito sa Israel na celebration. So mga ito sila tanan. So wala lang sila dito, nakaduwag sila nga, pagpaabot ito sa upper room, they were there in the upper room. Kaso lang sa upper room, 120 lagi lang nakasulod. Kaya di makita ko ang upper room. First Peter was there. If you are in your upper room, if you can experience upper room, maka-experience tayo sa atong upper room, then we can have that breakthrough. Unsa man ang atong upper room? Other than our prayer closet, our prayer life, atong surrender sa Ginoo, and the Holy Spirit mobile sa atin. And lastly, I request the music. Peter breakthrough through obedience despite failure. Then the last one, next slide. A woman with the issue of blood. Breakthrough through desperate faith. Kung atong masahon ang the whole chapter of that a story of a woman, tanang doktor yan ang gatuan. Wala yun siya naayo. And according to their culture, pag nagdugo ka, pag garoon ng kaya blood issue, you're considered as unclean. Hugaw ka. Pag unclean ka, once you are considered as unclean, pag hugaw na ka, ang buhaton, wala din tao mo doon sa iyong helpless na ka. But, ningon siya, if I can touch the hem of Jesus. Pangutangan ko sa inyo, ano naman siya ningon? If I can touch Jesus. Ano yung mo siya? The hem of Jesus. Kaya kabalo siya sa ilang kultura, kung kinsa iyang ihikapon, hugaw na po. That's their culture. Kung hikapon niya si Jesus, it means si Jesus hugaw na, wala na yung masunod kang Jesus. That's their culture. Ningon na lang siya, if I can touch the hem of Jesus, then I will be healed. You know what, brothers and sisters in the Lord, this is the time for us to touch the hem of Jesus. If you want to experience breakthrough in your life, you must have the desperate faith. Tanang, gibalibaran na ka. And all the doctors, wala na, surrender na. And aside from that, wala na kay kwarta. Ang babae, wala na si kwarta. Wala na doktor na mo doon. Wala na doktor nga. Maingon na okay ka. Tanan ni baliban. And even the family of that woman, hopeless, helpless. But the story behind, if you have that desperate faith, then you can have that breakthrough. What's number one? The story of Abraham. He waited for 25 years. If you want to experience breakthrough in your life, you have to wait. I do not know how long. But one thing for sure, the more you wait, the more you will experience breakthrough. Number two, the life of Chico, because of persistent prayer. He did not give up. Until one day there was a reconciliation between him and his brother Jason. Number three, the life of Hannah. Broken. And there was Samuel, considered as the most known prophet in Israel. And the fourth one, Peter. He did not give up to follow Jesus even at the womb. At the tomb. In the upper room, he was there because of obedience despite failure. And the last one before I end, this woman with an issue of blood, she never gave up. Maybe today you are hopeless and helpless, but I'm telling you, if you want to experience a breakthrough, this is your time. May I please everyone to please rise.
This is your time. God, we thank you for today. Lord, once again, before we end, this is our simple prayer. Let your Spirit come down. Touch everyone's heart, everyone's life. In the mighty name of Jesus. I pray every family represented, Lord, today. Everyone that is here today, Lord. This is my prayer. Touch them with your power. This is not an accident, Lord. Yan abot mo yung ating atima ng breakthrough. Because we were so desperate. We're broken. We waited this, Lord, long, long time ago. We want your visitation, Abba Father. We want to obey you, God. Maybe we have a lot of visions in life. It could be personal. It could be a family problem. But Lord, as one before you were standing here in your presence, asking for your favor, asking for your Holy Spirit to move, Lord. It's not the work of a pastor, it's the work of the Holy Spirit. I pray that every corner of this place, Lord, we pray that you will fill us with your presence. As we close our eyes, as we raise our hands, Mary wisdom music to lead us one worship song. And let us allow God to move in our midst now.